Ang batang ito mula sa Rizal may taimtim na panalangin para sa kanyang ama. Apo Jesus, pagaling niyo po si Daddy. Kasi po, sagugan po siya ng kuryente para gumaling na po si Daddy at brother Daddy. Daddy, I love you. Mahal po kita. Hindi po kita papabayaan, Daddy. Po kita iiwan. Daddy, good night. Kaya naman hindi mapigilang makabag ni Mommy Judeline sa tuwing naririnig ang panalangin ni Gabgab para sa kanyang ama. Minsan nagugulat rin po ako sa mga sinasabi niya kasi hindi ko kalain sa edad niyang 5 years old. Ang matured niya. Sabihin niya, kausapin niya yung daddy niya na gusto kong maging doktor kasi daddy ako magpapagaling sa'yo. 4 na taong nagtrabaho bilang lineman sa isang electric company si Daddy Patrick. Sa kasamaang palad, nakuryente siya habang naka-duty noong December 31, 2021. Kwento ni Mommy Judeline, ito na raw ang pinakamalaking dagok na kinaharap ng kanilang pamilya. Noon, vegetative state siya, as in wala siyang response. Akala ko, simpleng aksidente lang na may sugat lang. Akala ko makaka-okay rin kami ng araw na yun. Hindi ko akalain na grabe pala yung nangyari po sa kanya na magbabago po talaga yung buhay po namin. Para po kung naputulan po ng isang paa, nawalan po ako ng katuwang po sa buhay. Hindi raw alam ni Mommy Judeline kung paano niya kinayang maging malakas noong mga panahong iyon. Dahil bukod sa pag-aalaga kay Daddy Patrick, hands-on din siya sa kanyang 2 anak na parehas menor de edad. Matapos ang kalunos-lunos na aksidente, namasukan si Mommy Judeline bilang cashier sa isang grocery store. Araw-araw pumapasok siya mula alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Gumaling ka na po, Daddy. Pasyal tayo sa mall, Daddy. Daddy, malapit ka na po gumaling. Marami po sa inyo nagpe-pray. Nagbago man ang takbo ng kanilang buhay, tiyak naman na mas tumibay sila bilang pamilya. Ngunit hindi raw maiwasan ni Mommy Judeline na magbalik tanaw sa kanilang buhay noon. Talaga pong hands-on daddy po yan sa 2 po namin anak. Pagka uwi niya galing ng trabaho, ayan, asikasuhin niya yung mga bata. Kung minsan siya pa po yung nagkahanda po ng pagkain. Talagang ano po sila close po sila sa daddy nila. Aminado si Mommy Judeline na nahirapang mag-adjust ang mga anak niya sa kondisyon ng kanilang ama. Noong una, parang titingin-tingin lang siguro, hindi nila alam kung paano i-handle yung daddy nila na ganong sitwasyon. Napaka-blessed po namin mag-asawa kasi po hindi naging hadlang yung edad nila para iparamdam na mahal nila yung daddy nila. Sa kasalukuyan, nakikitaan ng magandang improvement si Daddy Patrick matapos ang mahabang gamutan at therapy. Dati po, dumating po kami sa point po na talagang hindi po kami nakakatulog kasi magdamag po siyang umiiyak, sumisigaw siya. Ngayon, nakikita namin sa kanya na ang laki ng tulong improvement niya. Lagi na siyang masaya. Parang napipil niya din na siguro na parang ang daming nagpe-pray, nagmamahal sa kanya. Umaabot raw ng 40,000 piso kada buwan ang gastos sa maintenance at therapy ni Daddy Patrick. At si Mommy Judeline lamang ang tumutusto sa lahat ng pangangailangan ng pamilya. Mula June 2023, wala na raw natanggap na suporta si Daddy Patrick mula sa kanyang dating employer. Inspirasyon ko po yung pamilya ko lalo na po yung mga anak ko. Sabi ko nga sa kanila, hindi hadlang yung karamdaman ng daddy nyo para hindi nyo maranasan na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Habang mahina siya, ako at saka yung 2 naming anak ang magiging lakas. Hindi man nakakapagsalita ng diretso at nakakapaglakad si Daddy Patrick, sinisigurado ni Gabgab na magkaroon sila ng bonding moments. Daddy, po yung ginagawa niyo po sa school namin. Nag-drawing kami ng mga sheets. Daddy, tsaka mga pangalan namin, Daddy. Tsaka pati nalaro po kami sa school. Daddy, gusto niyo po ba? Samahan niyo po ako sa susunod doon. Sige po, Daddy. Daddy, lalo ko pang gagaling, Daddy. Ano gagaling ka lalo? Gagaling ka po, Daddy. Mag-pray ka lang po.
Wala raw ibang dasal si Mommy Judilyn kundi ang patuloy na paggaling ni Daddy Patrick. Daddy, nagpapasalamat ako sa lahat ng pagsakripisyo mo na binigay mo noong mga panahon malakas ka pa. Ngayon, na ikaw yung nangangailangan ng kalinga, andito ako kasama ng mga anak natin. Hindi kami mapapagod na alagaan ka.